former Senator Antonio Trillanes aminado na mas lalakas pa ang mga Duterte sa darating na 2028 elections. Sa magandang araw po sa atin mga kababayan, at ito napakagandang balita po nito para po sa mga supporter ng ating Vice President o sa mga Duterte family. At hindi naman magandang balita ito na marinig ng mga anti-Duterte. Mismong si former Senator Antonio Trillanes mga kababayan ay sinabi po dito na Trillanes aminadong baka ito na ang kanilang huling pagkakataon. So matatandaan natin mga kababayan, naging unsuccessful nga po yung unang impeachment po dito sa ating Vice President Sara Duterte. At ito sa darating na February 6 o mawawala na yung ban, magpapahil po ata sila ulit ng impeachment laban po dito sa ating Vice President Sara Duterte. So ito, pakinggan natin itong sinabi dito ni Senator former Antonio Trillanes. Ayan. Trillanes aminadong baka ito na ang kanilang huling pagkakataon. Itong 2026, make or break na to. Pag hindi mapanagot yung mga Duterte, itong 2026 ay palakas na yan sila ng palakas in the lead up the 2028 elections. So kaya naman mga kababayan, kung gusto nila pa-impeach po ang ating Vice President Sara Duterte, dapat puspusan na yung mga action na gagawin nila laban po dito sa ating Vice President. Ang problema mga kababayan, kung nag-fail na nga o nag-unsuccessful na nga noong unang attempt nila para ipa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte, paano pa sa mga susunod na attempt? So ibig sabihin, hindi na ganun ka-excitement, kumbaga, o parang lagay na ang loob ng mga tao o mga supporter po ng mga Duterte na kahit anong file nila ng impeachment against po dito sa ating Vice President Sara Duterte, ganun po rin ang mangyayari magiging unsuccessful. So kaya itong basahin pa natin itong sinabi nito. Inamin ni dating Senator Antonio Trillanes na posibleng 2026 ang huling pagkakataon upang panagutin ang pamilya Duterte. Sa isang pamilya laban sa maraming mga elected officers o officials. Babala niya kung mabibigo ito, lalo lamang titibay ang kanilang persahang pampolitika patungo sa 2020 elections. Kaso mga kababayan, yung ibang mga sumuporta sa impeachment ng first file nila, mukhang wala nang interest sa pangalawang pag-file nila dito sa impeachment. Mukhang ito na yung oras na babaliktad na nga ba o mananatili na kakalabanin o i-impeach yung ating Vice President Sara Duterte. So sabi dito sa mga komento mga kababayan, makikita natin, sabi dito sa mga komento mga kababayan, mentalidad ng mga anti-Duterte gaya ni Trillanes ang magpapahirap sa Pilipino. Yan, mentalidad na yan ang resulta, aanihin din nila ni Trillanes yan. So matatandaan natin mga kababayan, isa si former Senator Trillanes na nag-file yan sa ICC, kaya po nadala yung ating former President Duterte sa ICC. Malinaw naman po sa taong bayan mga kababayan kung ano yung nagawa ng ating former President Duterte, kaya ganun na lang sila minahal ng mga kababayan natin mga Pilipino, kaya pati sa mga anak, at syempre kagaya ng ating Vice President Sara Duterte na kahit pinupukol ng kung anumang mga paninira sa kanya nanatiling tahimik. What more kung si Vice President Sara Duterte ay umaksyon na o gumalaw, lalo na silang magugulantang dito mga kababayan. Ngayon pangalan tahimik pa, medyo nagugulantang na sila sa hinaharap o sa future na mangyayari sa 2028 elections. Kasi alam naman natin, lalo na dyan sa Visayas at Mindanao, talagang malakas po ang mga Duterte hanggang ngayon mga kababayan, kasi makikita natin dyan sa mga
social media, yung pagbisita ng ating mga Vice President Sara Duterte sa iba't ibang lugar din sa Visayas at Mindanao, talagang pinagkakaguluhan lagi, no? Na literal na pinagkakaguluhan, hindi lang video-video, ano? Kasi makikita natin na dinudumog ng mga kababayan natin. So ito pa, no? Anong pananagutan, thrilling, yung bintang iniimbento lang nyo, diba? Ito pa, wala na talaga chance, kaya gawin nyo na lahat ang batas na gusto nyo ngayon, sana sa posisyon pa ang mga kakampi mo. So yan nga yung sabi ko mga kababayan, no? Na talagang puspusan na yung kanilang paggawa ng mga paninira, ano, tungkol dito sa ating Vice President Sara Duterte, no, kung ano-ano mga reference, no, para kasuhan. Ito, yan, ninakaw ng, ito pa, ano ba to? Parang wala akong nakikitang mga comment dito, mga kababayan na sumuporta dito kay former Trillanes. Ito pa, ninakaw ng mga kawatan ng gobyerno ang kinabukasan ng anak natin. Kaya tayo'y magpasalamat ng lubos dahil ang naimbag sa atin na ating pinakamamahal na pres ay ang pagnanakaw sa buwat ang galamay niya. Kaya tayo ay magdiwang. Ayan. So, dito mga kababayan, meron din ako nakitang post dito na itong isa sa mga sumuporta po dati sa unang impeachment laban dito sa ating Vice President Sara Duterte, itong si Manila 6th District Representative Abante. Sinabi niya dito na walang excitement sa bagong impeachment. Naku po, mga kababayan, mukhang naglalaro na ito mga kababayan para tumitimbang na, no, kung sino ang susuportahan nito. So ito, basahin naman natin ito. Ganito inilarawan ni Manila 6th District Rep. Benny Abante Jr. na sa ngayon ay wala siyang nakikitang sigla o matinding interes mula sa mga kongresista, lalo na sa hanin ng administrasyon. Ako po, kababayan, talagang tumatamlay, no, itong suporta ng mga congressman administration dito sa impeachment ni Vice President Sara. Siguro alam nila sa sarili nila na kahit mag-file ng impeachment dyan, wala rin namang mangyayari. No? Kasi nga, nung una pa lang na attempt na mag-file ng impeachment, wala rin namang nangyari. Diba? So, ba't pa nila lalaanan ng oras itong pangalawang impeachment na gano'n rin naman ang kahahantungan? Diba? Batayin natin ito. Baka mahina bigayan, pastor, kaya wala ng excitement. So, kung totoo man yan, no, grabe. Depend on how much is the budget per signature. Ito pa, and kalalabas pa lang ng budget for 2026. Ito lang tayo, baka ginigiling pa nga ni Madam Amy. Parti-partihan para baka andun pa yung budget na magpapasigla sa mga congressman. So anyway mga kababayan, yan po yung ating balita ngayon, ng magandang balita para sa mga solid Duterte supporter at hindi magandang balita para sa mga anti-Duterte. So I hope nagkaroon kayo ng idea dito sa share nating balita sa inyo ngayon. At sana mag-subscribe din po kayo dito sa ating YouTube channel.